Dalawa manugang mo nandito. Paano yan? Nasa ano yata na mahiyain. Oh, nagtatakip na rin siya. Angela, huwag ka na magtakip para gayahin ka ng mga kapatid mo. No? Gayahin nyo si Lola, oh, hindi siya mahiya. Tiwa. Angela, tiwa. Alam pala ni Lola yung laro na tiwa. Hira na lang nakakaalam ng larong tiwa. Kayo mga kababayan, i-comment nyo dyan kung naglaro din ba kayo ng tiwa. Tawa na mama mo, no? Pag nandito si Mama Cathy, tsaka dito bantay, alagaan ka ni Mama Remy. Ay, napakaswerte mo tay. No? May 3 kang anak. Mababait. Tapos may 2 kang asawa, mababait. No? May, oo po. Ang tanong ko tayo, huwag kang magagalit. Paano mo nagawa yon na 3 months pa lang si Bunso, may asawa ka ng ate Remy, nanay Remy agad? Ha? Kumusta yung mga ate mo dito? Inaalagaan ka nila? Ay, very good. Ano yung pangalan na asawa niyo po? Si Remy. Oh, kumusta si Mama Remy? Ha? 2 na mama mo, no? Pag nandito si Mama Cathy, tsaka dito bantay, alagaan ka ni Mama Remy. Dami nagmamahal kay Ate Angela, no? Ha? Oy, very good. Bait-bait. Napakaswerte mo tay. No? May 3 kang anak. Mababait. Tapos may 2 kang asawa. Mababait. No? Oo po. Di ba? Pero tayo, wag mo ring pababayaan si Nanay Cathy, Parang matatanda naman na tayo no? Para sa mga anak na lang. Di ba? Pero natanong ko si Nanay Remy kasi sabi niya 3 months pa lang alaga na niya si Bunso. Opo, totoo po yun. 3 buwan pa lang si Nanay Remy na nag-alaga. Kasi yung Bunso po, yung sinupong po yan, munti ka niya na po saksakin ng tinidor yan noon. Oh? Kaya naagaw ko yung 2. Tapos ito na lang po yung hindi ko nakuha kasi pati yung ginan ko po, nangingialam na ayaw ibigay po. Yun na po yung time na nakikita na namin siya ng symptoms na nagkakasaan na siya sa isip. Kasi pinagamot ko rin po siya, alam din po ng tiyahin niya na hindi ko rin po siya binitawan hanggang siya hindi gumaling. Nung gumaling po siya, parang ang naging sinukuan ko na nun kasi yung mga maintenance niya, ang mahal ng gamot, tapos yung mga anak ko napapabayaan ko kasi ultimo gatas po halos hindi ko na mabilan dahil puro siya na lang po yung inaatupag ko. Tapos nakaka-absent ako sa trabaho kasi nagkadabaon-baon ako sa utang. Kinausap ko po yung binanyo na masinsinang sinauli ko. Kaya sabi ko, ma, di ko na kayang mapagtyagaan yung anak nyo kasi sa gamot pa lang, hirap na ako, isoli ko muna sa inyo. Pero nung time na yun, medyo magaling na po siya. Maintenance na lang po yung tinitake niya. Ang kaso, yung gamot na nagkakalaga ng, kung di ako nagkakamali, 50 pesos, mahigit ang 1 piraso, pinagtatapon lang ho niya. Kaya doon ako para napaisip-isip na nakikita ko yung mga anak ko, gatas na nga lang na birabran, halos hindi ko pa ho may bilihan. Kaya binigay ko muna ho sa nanay niya. Sabi ko mag-focus muna ho ako sa bata kasi hindi ko na naalagaan. Halos nagkandabaon-baon na ako sa utang, hindi pa ako nakakapagtrabaho. Pumayag naman po yung biyanan ko hanggang sa nag-focus na lang po ako sa mga bata. Po yung naging dahilan din kasi nabinat ho sa panganganak ko. Nabinat siya sa panganganak. Kasi may katigasan din ng hulo yun. Bagong panganak pa lang po siya, 1 beses pa lang po ata naligo ng mga dahon-dahon, naligo na agad ng sariwa. Tapos lagi ho nag-shirt yun, hindi ho nagpapajama o sweater, lagi naka-sleeveless. Kaya parang pinasok po siya ng damit. Pero may naintindihan kita tayo, syempre sa hirap ng buhay, lalo na maliliit, sabi mo, 3 buwan pa lang yung baby. Maintindihan kita na ipa-priority talaga yung mga anak, lalo na't mga baby pa. Diba? Pero ang tanong ko tayo, huwag kang magagalit. Paano mo nagawa yon na 3 months pa lang si Bunso, may asawa ka ng ate Remy, nanay Remy agad? Bali, nagtagal pa po ng mga ilang buwan kasi napaisip-isip din po ako. Tama po yung tanong nyo para sagot ko rin. Para maging klaro tayo. Kasi ganito po yun. Sige. Unang-una po, ang nanay ko may edad na. Nag-iisa lang po ako magtaguyod ng mga anak ko. Naghahanap din po ako ng magiging katuwang sa buhay na para
in case na magtrabaho ako, panatag ako na mayroong nag-aalaga sa anak ko rin. Hanggang sa natagpan ko si Remy na willing siya na kahit hindi niya sariling kadugo, inalagaan po niya. Hanggang sa nagkapalagayan po kami, nasabi ko sa kanya, nag-usap po kami, magsasama tayo, tanggap po ba kung anong meron ako? Tanggap din naman po niya. Biro niyo po kasi 3 months years old, mag-aalaga ka ng hindi mo anak. Pero siya po tinanggap po niya. Yun din ang naging rason ko, nasabi ko, kailangan ko rin siguro mag-asawa ng, hindi ko naman masasabing yung parang kumbaga mapagkakatiwalaan po. Opo. Na kahit iwanan mo yung anak mo, alam mong safe sila, na hindi papabayaan. Opo. Kaya yun po naging rason ko po na napilitan din po ako mag-asawa agad dahil po din sa mga anak ko na may mag-aalaga in case na nagtatrabaho po ako. Okay. At least tayo na-explain mo kasi alam ko nababasa nyo rin yung mga comments. Masama na po nga po ako. Opo. At least ngayon tayo, dahil pagdating ko rito, nakapag-usap kami ni Nanay Remy para ma-explain mo rin Opo. na hindi ka nag-asawa ng dalawa sabay. Hindi po. Pero tumagal pa po yun. Tapos yun nga po, na-realize ko na nahihirapan po ako kasi Pero paano may paliwanag tay na sabi mo nagtagal pa yon pero sabi ni nanay 3 months pa lang inaalagaan na niya yung bunso? ano pa po, bali nung 3 months po siya nun, inalagaan niya, pero matagal pa po yun, baka nagkamali na po kasi hindi lang 3 months years old yun. 3 months old siya nung nagsinusumpong na siya. Pero tumagal pa po ng mga siguro 2 buwan, 3 buwan, ganun, bago po siya. So sabihin natin 5 months bago dumating si Mama Remy, no? Pero okay na yun, at least naipaliwanag mo yung side mo. Pasensya ka na tay, ako. Yun, gusto ko rin po maliwanagan yung mga netizen na baka isipin na kasi masama na ako sa mga comments. Sige tay, bigyan kita ng chance pagkakataon. Ipaliwanag mo ng maayos kung paano kayo nagsimula ni Mama Remy. If okay lang po. Okay lang po. Okay. Sa mga netizen po na ang pagkakaalala nyo po sa akin po lahat ng mga problema, hindi po. May rason po lahat yun. Hindi, ang pagkakaalam nila tay, babaero ka daw eh. Ay, hindi ko. Sige, paliwanag mo ba? Tumatawa si Angela eh. Unang-una po kasi inisip ko yung mga anak ko habang nagtatrabaho po kasi ako, walang may iwan sa mga anak ko na mag-aalaga. Lalo na po yung bunso ko, 3 months years old pa lang siya nung nagkaganon po yung nanay niya na nagkahiwalay po kami. Hanggang sa na-realize ko po kasi na kailangan ko po rin ng katuwang sa buhay na mapagkakatiwala. Sabihin na po natin mapagkakatiwala kahit hindi na lang po natin sabing mapagmahal. Yun na lang po mapagkakatiwalaan, doon na lang po tayo. Siya po ang nakita kong willing siya natanggapin kung anong nakaraan ko. At yun na po, tinanggap din naman po niya hanggang sa nagkapalagayan po kami. Siya na po ang umako ng responsibilidad na dapat po sa amin dalawa po ng nanay niyang nauna. Kaya willing naman po siya, kaya thanks God na hindi niya po rin kami pinabayang hanggang sa ito. Hanggang sa uli, hanggang sa napalaki niya po yung dalawang mga anak po. Kaya sa mga netizen, pasensya na po kayo. Kung ano man po yung mga nakikita niyong pagkakamali ko po. Lahat po yung may mga dahilan po yun. Salamat po. Yes. At saka, ang pinakamaganda ngayon is pati si Nanay Cathy nakakapunta na rito ayon sa kwento ni Lola. Oo, nakakapunta po siya. Nagpupunta na rito at nagsasama-sama na sila. Hindi na siya itinutulak ni Lola. Hindi na Lola. Lola, dito ka Lola. Ha? Hindi ko tinutulak. Hindi mo na tinutulak. Opo. Pinakain ko pa kahapon. Pinakain mo na kahapon. Malanghali ka. Doon na nanghali. Oo. Pinakain mo na kahapon. Sabi niya, hindi pa ako nalanghali. Ito, oh. Ito niya, puro kape. Ito niya, magtimpla ka ng kape mo. Actually, Nay, isa rin siya sa mission namin today na gusto namin siyang puntahan doon. May dala rin kaming prutas para sa kanya. Pero mas maganda rin sana kung makita namin na nandito siya, na masaya siya, makabanding para baka sakali isa. Iba-iba po kasi yung araw na po niya. Parang kumbaga maisipan lang niya. Oo. Pumupunta siya. Minsan pabigla-bigla kahit alas 12 tapat po, nagugulat na lang kami, nandiyan na siya kagad eh. Parang kung baga kung anong maisipan niyang araw, oras, basta-basta na lang siya pumupunta rito. Walang schedule na punta niya rito. Oo. Pwede. At least, Nakikita naman po. oo. Para hindi na niya isipin na itinatago natin. Para kay Angela rin yon pag gumaling na siya. Minsan may mga dala rin siya pasalubong, kaso lang inaawat ko dahil yung mga bawal yung po ang binibigyan yung mga matatamis, soft drinks. Inaawat ko na lang po, pinapaliwanag ko na hindi pwede sa kanya kasi nagpapagaling siya, bawal sa kanya yung mga matatamis. Kadalasan may mga tinapay na may asukal. Oo po. Sabi ko, kainin mo na lang yan kasi kumain naman na siya. Para sa'yo na lang yan, kainin mo na lang yan. Kailangan kakainin ni Angela tay, more on
rice, Opo. gulay, isda, meat, balance, and then prutas. Opo. Iniiwas ko lang siya sa mga matatamis. Yes, mga chichirya, mga matatamis, soft drinks, yun po yung mga bawal. Which is hindi lang sa kanya, sa lahat ng tao talagang i-aware natin yung matatamis. Opo, totoo. Dahil lahat ng ano, Ganda rin yan, Dila. Oh, Dila. Mukha mo, Dila. Guwapa. Maganda. ay gwapa. Oo, maganda. Oo. Tangang ka maganda. Babalik kami Si muna. Daddy to, oh. Si Daddy to, oh. Dila, picture nga lang tayo, umuntakpan, picture lang, isa lang. Dali, kung talagang kamukha mo si Lola. Picture lang natin. Uy, picture lang. Na hindi na kita bati. Hindi tayo na Picture lang natin. Di ba gusto mo makita mo yung tsura sa picture? Lagi nakasalamin yan. Laging nakasalamin. Lagi Kasi siya nakasalamin. pumupunta dyan sa loob ng kwarto ng kuya ko, nananalamin siya. Nagpupungos. Si ate, yung ganda oh. Buti hindi nagtakip ng mukha si ate. Uy, huwag ka magtakip! Uy, ala, uy, ganun, parehas din. Ha? Ay, huwag ka magtakip ah. Mahihayin sila. Mahihain din. Ate, baba mo yung kamay mo. Ay, tingin lang. Ay. Ba't ka nagtatakip? Nahawa ka ni Angela? Ala, dalawa na sila. Nagtatakip na rin yung isa. Oh, Pareha sila nung kapatid niyang buso talaga nung nasa ano yata nila mahihain. oh, nagtatakip na rin siya. Angela, huwag ka na magtakip para gayahin ka ng mga kapatid mo. Maganda. No? Gayahin nyo si Lola, oh, hindi siya mahiya. Wow. Tiwa. Wow. Angela, tiwa. Alam pala ni Lola yung laro na tiwa. Diyan kami lagi sa kung walang ginagawa. Oh. Diyan kami lagi. Oh, naglalaro kayo ng tiwa. Pinapasaya namin siya kung Oh. siya kinikilig. Kaya nga po Lola, naglalaro kayo ng tiwa. Sino nakakaalam ng larong tiwa? Kinikilig namin. Oh. Angela, laro tayo tiwa. Ayun. Tayo, alam mo rin yung larong tiwa. Opo, nung bata. Natatawa siya. Natatawa siya eh. Bihira na lang nakakaalam ng larong tiwa. Puro cellphone. Kayo mga kababayan, i-comment nyo dyan kung naglaro din ba kayo ng tiwa. Puro cellphone ng mga kabataan niya eh. Ha? Puro cellphone. Puro cellphone na. Balaan nila. Mas maganda yung libangan ng mga bata no, tiwa lang. Takbuhan. Oo. Ngayon sa nasa loob na lang ng bahay, puro cellphone. Maghihintay na lang ng oras ng kakain. Oo. Okay. So, sige. Yan lang muna tayo, no? Salamat po muna ako. Opo. Maraming salamat po sa mga sponsor ni Daddy Frankie, sa lahat po ng mga tumutulong kay Daddy Frankie. At lalong-lalo na po sa Team Daddy Frankie at kay Daddy Frankie, maraming po salamat sa regalo niya po para sa anak ko. Maraming salamat po. Prutas lang ng prutas tayo. Opo. Para makabawi siya. Si Lola naman. Lola, ano masasabi ni Lola kay Nanay Kati? Dalawa manugang mo nandito. Paano yan? Ay, lagi hindi kami usap dito eh. Lagi kayo usap ng mga manugang mo? Dalawa? Oo, diyan kami oh, parang walang nangyari. Para wala nangyari. Oo. Masaya ka ba na dalawa yung manugang mo? Siyempre, Ay. hindi ako inaaway. Ay, hindi ka inaaway. Hindi. Mababait yung manugang. Oo. Masarap maraming manugang kasi maraming makakatulong, no? Hindi away-away. Hindi away-away. Nagsasama-sama kami dyan, oh. Oo. Napakaswerte ng nanay kasi dalawang manugang. Mas maswerte si Tatay Alan. Di ba, Tatay Alan? Ha? Siguro si Tatay Alan pogi nito nung araw. Wala na po, laspag na. Laspag na. Pero nung araw, pogi. Hindi naman ho, may tsura lang. May tsura lang. Sino artist ang kamukha mo nung araw? Wala po. Hindi, meron ah. Mas magwapo po yung mga artista kaysa sa akin. Pero sinong kahawig mo? Hindi ko po alam. Oo? Ha? Parang kamukha mo si si Aga Mulak eh. Sino mas kamukha mo tayo? Aga Mulak o si Ninyo Mulak? Bahala na po nete sinumusga. Tay, thank you, Tay. Salamat po. Huwag kang magalit sa mga biro ko, Tay, ha? Tiwala Opo. naman ako. Huwag po kayo mag-alala. Si
siguro after ng second check-up ni Teacher Mary Jane, magsisit ako ng araw na sama-sama silang lahat sa bahay ni Daddy Frankie para turuan ni Teacher sila. Po yun, Tan. No? Para marami po po kayo matutulungan. Yes po. Katulad ni Angela. Okay po. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala ako'y magpapaalam at masaya ako sa aking nabalitaan about kay Angela kasi si Angela nagpupunta na siya ng simbahan, sumasama na po sa pamamalingki kasama kanyang mga kapatid, kasama ang kanyang mabait at maalagang magulang si Tatay Alan tsaka si Mama Marie, no? Remy po, Remy. Ay, Remy, sorry. Ayun, kala ko may pangatlong Remy na. Wala. Pasensya. Ano? Maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo pa ulit yung sunod na pagpasyal natin kay Angela. Maraming salamat. God bless po. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka.